Una po sa ating mga balita, kapwa umaasa ang Pilipinas at South Korea, nahuhupa na ang kaguluhan sa Middle East at mapapanatili pa ang stability sa South China Sea at Korean Peninsula. Inihag yan sa bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at South Korean President Lee Jae-myung, kung saan 10 kasunduan ang pinagtibay. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Napalalim at napatatag pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ugnayan ng Pilipinas at South Korea kasunod ng state visit ni President Lee Jae-myung sa bansa. Dumating si President Lee kahapon bilang tugon sa imbitasyon ni Pangulong Marcos Jr. kasama ng Korean leader si First Lady Kim Hye-ya na mainit na sinalubong ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Malacanang. First time ni Lee sa Pilipinas at unang pagdalaw matapos maging epektibo ang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at South Korea noong December 31, 2024. Kasabay ito ng ika-77 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa na nagsimula noong 1949. Naging siksik ang aktibidad ng dalawang leader kahapon mula sa arrival honors at signing of guest book na simbolo ng opisyal na pagtanggap at pagbibigay pugay ni Pangulong Marcos kay President Lee. Nagsagawa agad ng bilateral meeting ang dalawang leader. Binigyan diin ni Pangulong Marcos ang magandang ugnayan ng dalawang bansa mula pa noong Korean War at patuloy na strategic partnership. Nagpalitan din ng pananaw ang dalawang leader hinggil sa South China Sea at sitwasyon sa Korean Peninsula at iginiit ang kahalagahan ng rules-based order at pagsunod sa international law. Our closer defense, security, and maritime cooperation reflects our mutual trust as we respond to a rapidly evolving international security environment. Our free trade agreement has brought about new opportunities for trade and investment, the export of bananas and other tropical fruits, and jobs for our peoples. We look forward as well to your continued support for our major infrastructure projects. Our relations have come a long way. Sinaksihan ni Pangulong Marcos at President Lee ang 10 bilateral agreements. Sumasaklaw ito sa pagpapaigting ng depensa at maritime cooperation ng dalawang bansa, kabilang ang pagbili ng mga kagamitan na magpapalakas sa Armed Forces of the Philippines. Pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng Philippine National Police at Korean National Police Agency, digital cooperation, teknolohiya, innovation at agrikultura, mga kasunduan sa trade at investment at intellectual property, partnerships sa edukasyon at kultura, kabilang ang special program in foreign language at mga programa para sa mga veterano at bayani. Refleksyon ito ng hangarin na mapatatag ang pagtutulungan sa larangan ng seguridad, ekonomiya at people-to-people ties. We agree that we have made significant strides in advancing and deepening our bilateral cooperation towards the attainment of our mutually beneficial goals. We acknowledge the efforts of both sides to enhance bilateral trade and investment, and we look forward to realizing the full potential of the Philippine Republic of Korea Free Trade Agreement for the benefit of both our peoples. Nagtapos ang mga aktibidad sa isang state banquet, simbolo ng mataas sa pagkilala ng Pilipinas sa relasyon ng dalawang bansa. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang South Korea sa suporta nito sa modernisasyon ng sandatahang lakas at Philippine Coast Guard, pamumuhunan sa shipbuilding at semiconductor industry, mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng Panguil Bay Bridge at mga programa sa kalusugan, agrikultura, enerhiya at artificial intelligence. Pinahalagahan ng Pangulo ang pangangalaga sa kapakanan ng mahigit 70,000 Pilipino sa South Korea. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.